Dahil pong nagtatanong na mga nurses na galing ho ng ibang states dito sa Amerika or even galing po sa ibang bansa like Canada or sa Middle East na gustong lumipat dito sa California. Nagtatanong sila sa akin, Sir, sa kasya na ho ba yung $66 per hour? Magkano naman yung masisave ng isang nurse na bago pa lang dito sa California given those expenses? Is the hourly rate of $52.12 in transitional care facility would be enough for a family of 4? Meron po sa akin nag-offer ng In-Center HD sa Sacramento, $50 per hour. Pwede na kaya to, sir? Magkano ang take-home pay nila minus lahat ng deductions? Magkano ang taxes? At meron din mga nagsasabi na mas maganda sa ibang state dahil mas mataas talaga yung cost of living dito sa California. Ito po yung mga typical na questions na parati kong natatanggap sa mga vlogs ko na mga nursing related. Particular dahil nga sa sweldo, tsaka yun nga, yung cost of living. Marami pong gustong lumipat dito sa California, kaya lang ho, marami ho nagdadalawang isip, natatakot, at iniisip nila na sa taas ng cost of living, baka hindi nila kayanin at magsisi sila sa bandang huli pag lumipat dito. Para doon po sa mga nagtatanong kung mas maganda ho ba talaga dito sa California, hindi ko po talaga siya masasagot dahil to be honest, wala po talaga akong experience na tumira sa ibang states na para maikumpara ko dito sa California. Pero naintindihan ko kung ano yung mga pinanggagalingan nila kasi once din kami na katulad nila, hindi nga lang kami galing ng ibang states pero galing kami sa ibang area ng California, sa SoCal, tapos nagbala kaming lumipat dito sa North California at syempre, wala rin naman kaming ibang mga kakilala dito na nurses. Kaya wala talaga kaming clue kung sakaling lumipat ba kami, kakayanin namin. Ang plano pa namin pamilya noon ako lang ang magtatrabaho. Tapos si Mrs. ay hihinto muna sa pagtatrabaho. Kaya naintindihan ko po yung mga pinanggagalingan ng mga tao na gusto lumipat dito sa California at nagdadalawang isip. At yun nga, nagkakaroon sila ng anxiety. At sometimes, ang hirap pong kumalap ng mga information na at least, di ba, mag-gauge nila kung magiging okay ba yung magiging buhay nila pag lumipat sila dito sa California. Kung natatandaan nyo, meron akong ginawang video nung mga nakaraang, siguro mga 2-3 months ago. At nabanggit ko nga, nagagawa ako ng video kung mas may ipon ba kayo, mas okay ba lumipat dito, or mas okay na lang na magstay kami dun sa state na pinanggalingan namin. Kasi meron din akong mga nababasa doon sa mga FB group. Sinasabi nila na totoo nga na mas mataas ang sweldo ng nurses dito sa California, but if you sum it all up, considering yung high income taxes at taxes ng bilihin, tsaka ang cost of living, sinasabi nila na parang ganun din kasi nga sa ibang states, mas mura ang bilihin, pero mas mura ang sweldo. So, bakit ka palilipat kung ganun din naman? So, yun yung mga ibang nababasa ko doon sa mga ibang nursing group na sinasalihan ko. So, meron hong isang nurse na nag-private message sa akin at nagtatanong nga tungkol sa paglipat dito sa California. Manggagaling siya sa Kentucky. Tapos, guys, nakatanggap siya ng offer last year. I think it's around October. Dito sa Bay Area, finally, after niyang mag-attempt na mag-apply sa mga hospitals dito, very excited talaga siya dahil nga yun nga, medyo maganda-ganda rin yung offer na natanggap niya. Pero at the back of his mind pa rin, meron pa rin siya pag-aalinlangan at natatakot pa rin siya lumipat dito sa California. Ang nangyari, towards the end, nag-back out din siya kasi nga for several reasons. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga reasons kung bakit siya nag-back out. Tapos tinanong ko po siya kung pwede ko ba siyang interviewin para dito sa vlog natin. Nagtanong-tanong po ako sa kanya ng mga information para maikumpara ko po yung Kentucky versus sa California. At kung sa tingin ko ba, dun sa sweldo na in-offer sa kanya, magkakasya na sa kanilang pamilya. Kasi ang mangyayari, pag lumipat siya rito, si Mrs. niya na nagtatrabaho ngayon sa Kentucky ay hindi muna magtatrabaho at mag-aalaga muna ng bata hanggang makapag-adjust sila. Kapag adjusted na sila, ang plano nila, si Mrs. maghahanap na rin ng trabaho. So, nag-chat-chat kami, nagtanong ako ng mga ilang information sa kanya tungkol sa paano yung pamumuhay sa Kentucky. Ako naman, i-compare ko kung paano naman dito sa California. Yung mga gastusin, kung ano ba talaga yung mga bagay, yung mga variables na nakaka-apekto sa pagtaas ng cost of living dito sa California versus sa other state. So, yun guys, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Bago po tayo magsimula, kung bago po kayo sa aming channel, ako po si Roland, isa po akong USRN dito sa North California. Dito na po ako nag-aral, nakapagtapos ng nursing, naging CNA, LVN, at ngayon isa na akong registered nurse. Actually, ito po channel po talaga namin sa family vlog. Pero paminsan-minsan nagbabato tayo ng mga informative vlogs na katulad nito.
bali gumawa ako dito ng table. Dito na lang natin sa computer ipapakita para yun, medyo mas madali kong i-illustrate sa inyo yung mga numbers. Pag-uusapan natin yung comparison ng cost dito sa California versus sa Kentucky. Tapos pag-uusapan din natin yung sahod, kung magkano yung sinasahod ni nung nagsumulat sa atin. Meron na naman tayong permission doon sa taong nag-send sa akin ng information, pero sabi niya wag ko na lang banggitin yung tunay niyang pangalan. So for the purpose of this video, papangalanan na lang natin siyang Romeo. Yan, o Romy, ganyan. Pasalamat din tayo kay Romy kasi sa very selfless act na ginawa niya, shinare niya yung mga ibang personal information niya sa atin, at least para matulungan natin yung mga ibang tao o ibang mga nurses o ibang mga na gustong lumipat from other state to California. So maraming salamat sa iyo, Romy. Kilala mo kung sino ka. Salamat dito sa pagbo-volunteer dito sa ating vlog. So ayun guys, simulan na natin. Gumawa ako ng table para makita natin ng mas maayos tsaka yung comparison. So, nilagay ko dito is yung Kentucky tsaka California. Sa table na to, nilagay ko yung mga bayarin na sa tingin ko o pwede rin kayo magdagdag sa sarili nyo, yung mga bagay o mga variables, expenses na nakakaapekto, kaya sinasabi na mas mataas ang cost of living dito sa California. Okay, simulan natin sa utilities. So, sa Kentucky, nagbabayad siya ng utilities. Ang binabayaran niya doon sa gas, water, trash, sewer, including na po yung internet doon sa apartment niya, ay $100 lang. Kaya napakamura na rin po yung kanyang gasto. So, naglagay lang ako dito ng table na annual para lang makita lang natin kung magkano yung binabayaran niya annually, which is $1,200 or $1,200. Dito naman sa table, under California, i-base na lang namin to sa experience namin dito sa California kasi nangupahan din kami dito for about 2 years. Dalawang apartment yung nilipatan namin and basically, the same lang yung mga naging cost namin sa apartment. Dito po nung nangupahan kami, ang gas, water, tsaka trash, yung tatlo lang po na yon ay kasama na po sa renta. Ilalagay natin dyan, included with rent. Tapos mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano yung renta. Pagdating po sa internet, bukod po yung internet na binabayaran namin, hindi po siya katulad ng renta, katulad po sa Kentucky. Ang binabayaran namin currently, ngayon, dito sa amin is $75 or annually, magiging $900. So pagdating naman po sa electricity, sabi ni Romy, ang binabayaran nila sa Kentucky ay $50 a month or $600 every year. Nung nagre-renta kami, natatandaan ko, nagre-range siya ng mga $50 to $100 din yung electricity. That is way back about 5 years ago nung nagre-renta pa kami. Pero i-base ko na lang siya sa usage namin dito sa bahay namin. Itong size po kasi ng bahay namin is doble mahigit po sa typical size ng mga apartments. At ang binabayaran nga namin dito is between mga $130 to $150 a month. Considering marami kaming mga electronics, gumagamit din kami ng AC. Isipin nyo, yung AC na ginagamitan namin, up and down yung bahay. So, ang palalamigin niya, dalawa. Depende kung nasaan kayo. Malaki yung space na pinapalamig niya, kaya mas mataas, supposedly, ang gastos dito sa amin ng kuryente. At since ito ay apartment lang, usually single story lang siya, tsaka mas maliit siya, mga 1,000 square footage lang yung size na mga apartment. Ilalagay ko na lang siya ng $80, which is, I think it's a reasonable price, or $960 a year. Sa gasolina sa sasakyan, guys, so nag-research ako kasi ang average na gamit dito sa Amerika, about 10 to 15,000 a year ang miles. Yung cost ng gasolina sa Kentucky versus here sa California ay mas mababa. So, nag-research ako sa online, guys. So, tiningnan ko kung ano yung mga presyo ng average price ng gasolina ngayon. Sa California, makikita nyo is 4.55 or 4.56 per gallon. At sa Kentucky naman is 2.79, which is halos doble yung presyo. Masasabi talaga natin na mas mataas ang gasolina dito sa California. So, nilagay ko na po na 10,000 miles per year yung gamit niya sa sasakyan niya. At saka nabanggit niya na malakas sa gas yung niya sa sasakyan niya kasi nga medyo bago. Tsaka I think medyo malaki yung sasakyan na nakuha niya. So, 10,000 per year at 2.79 gallons na tumatakbo ng 20 miles per gallon. So, meron akong calculator na ginamit online. Lumalabas na around $116 ang konsumo niya every month, which is $1,395. So, doon po sa gamit niya na yun, kasama na rin ho yung nagtatrabaho si misis niya kasi siya na rin ho yung naghahatid sundo sa misis niya. Pati yun na rin ang ginagamit niya sa pagpunta sa trabaho. Sa California, siya lang muna magtatrabaho. So, kahit pa paano, makakatipid siya sa gas kasi mababawasan yung trip niya. Sa California kasi sinasabi din nila, talagang matindi ang traffic. Saka usually,
usually ang mga ospital medyo malalayo. So, para conservative, nilagay ko na lang na 15,000 miles per year yung idadrive niya. $4.56 per gallon. And that will give us a $285 sa cost ng gas every month, which is equivalent to $3,420. Yan. So, kung makikita po natin, no, sa gas, medyo mararamdaman nyo na talaga yung difference ng cost of living dahil almost $2,000 na po yung itinaas ng gasolina kada taon. Punta naman tayo sa grocery, guys. Sabi niya, hindi niya talaga makwenta masyado kung magkano, hindi niya natatrack kung magkano yung ginagastos nila sa grocery. Sila ay family of 4, meron silang 2 anak. Sabihin na lang natin kunwari na $1,000 yung kanilang ginagastos. Kasi kami dito sa California po, actually kahapon lang, tiningnan ko yung credit card account ko kasi doon naman, yun naman ang parati namin ginagamit na pang grocery. Lahat po nung mga grocery tindahan, umabot kami ng mga 1,242. Yun po yung mga sa Costco o kaya sa mga Asian store. Kasama na rin ho yung mga toiletries doon, katulad ng bathroom tissue, paper towels, yung mga dishwashing liquid. 1,000 sa grocery, which is equivalent po sa 12,000 a year. Pagdating naman po sa California, sabihin na lang natin na 1,300. So, which is equivalent to 15,600. At kung napanood nyo po yung vlog namin about doon sa presyo ng grocery dito sa California, i-compare nyo na lang po kung sa tingin nyo po ba mas mahal talaga dito at napakamura ng grocery dyan sa panggagalingan nyo. I-adjust nyo na lang accordingly. Sundan nyo na lang po itong computation na lang to. So, yung susunod po na category ay yung housing o yung apartment. Ito yung sa tingin ko, pinaka-controversial tsaka yung number 1 talaga na nagpapataas sa cost of living ng isang lugar. Tingnan na natin to, guys. Medyo na-surprise din talaga ako dito kasi talagang malaki yung diferensya. Sabi ni Sir Romy, ang binabayaran nila para sa 2-bedroom na apartment ay $1,000 lang. Pagdating naman daw po sa California, di ba nakahanap nga ho siya ng trabaho dito sa may bandang San Francisco. So naghanap-hanap din siya ng apartment sa surrounding area. And ang mga nakita niya na nag-range na magandang area na doon ay between $3,000 to $4,000 a month. Aki po yung diferensya, no? Pupunta na lang tayo sa gitna. Sabihin na lang natin kunwari ang magiging gastos niya sa apartment ay $3,500, which is equivalent to $42,000. Wow, so $42,000 sa California a year versus sa Kentucky na $12,000 lang. Kung pala makikita nyo na meron na siyang $30,000 difference annually pagdating sa cost of living. I-add natin lahat to. Ang gastos niya sa Kentucky currently is $2,266 or $27,195 every year. Pagdating naman po sa California, $5,240, $62,880. So pag kinwenta po natin, minus natin yung cost mo dito sa California versus dito sa Kentucky, lalabas na ang difference ay $35,685. Yan yung cost na nag-increase sa'yo papunta dito sa California. Ngayon, punta naman tayo doon sa sahod. Yan, ito sa medyo exciting na part. Ano ba, kakayanin ba natin? Increase tayo ng $35,000 sa mga gagastusin natin pag lumipat tayo. So, magkano nga ba yung sinasahod ni Sir Romy sa Kentucky at magkano naman yung naging offer niya dito sa California? So, yun guys, for now, magpapaalam muna ako. Itutuloy na lang natin sa part 3 yung sahod part ng ating vlog. Kita-kita po tayo sa susunod na vlog. Bye! Joke lang guys, syempre hindi ko kayo bibitinin. Tutuloy natin to, no? Alam ko naman, ang tagal nyong hinintay tong vlog na to. Syempre, papakita na natin lahat ngayon. Punta na tayo sa sahod na part. Kumuha pa ako ng isang table, i-compare natin yung sweldo ni Sir Romy. So sabi ni Sir Romy, ang base pay daw po talaga dyan sa Kentucky, sa hospital na pinapasukan niya, is $36. But since nasa siya, special program siya na tinatawag nilang weekend program rate, nagkaroon siya ng differential na $10 per hour. So instead of 36, ang sweldo niya ngayon is $46 per hour. Nung natanggap ni Sir Romy yung kanyang offer dito sa California, ang kanya pong rate ay $84.70. But since maa-assign po siya sa night shift, meron po siyang $8 differential. Kwentahin natin yung magiging annual gross ni Sir Romy. Assuming na lang natin, pagparehuin natin na magtatrabaho siya ng 36 hours a week. Since nung nagtrabaho ko dito sa hospital, usually puro 12 hours po talaga. Wala po akong nakitang 8 hours kasi dati po puro 8 hours. Pero ngayon, ginawa na nilang puro 36 hours. Yung mga nag-8 hours ngayon na grandfather na lang nun, yung mga matatanda na dati po kasi 8-hour shift nila at hindi sila pumayag na lumipat ng 12-hour shift. Otherwise, pag bago po kayo sa California, majority, at least yung mga pinasukan ko, puro po siya 36 hours. So, for the purpose of this vlog, ang gagawin natin,
ay ikakalculate ko na lang po sa 36 hours per week ang tinatrabaho. So, ang computation po na ginawa ko dito is $46 multiplied by 36 hours plus 52 weeks. So, ang kanyang magiging annual gross as 86,112. Kwentahin naman natin guys kung magkano yung naging income tax ni Sir Romy based on sa annual gross na to. Meron po akong ginamit na online calculator. Ito po yung parati kong ginagamit, which is yung smartasset.com. Ang gagawin nyo lang po, ipa-plug in nyo lang information. Halimbawa, gross pay, kung saan city siya, tapos yung status niya, let's say married siya ngayon. So for this purpose, nilagay ko na lang yung exemption niya ng 2. So makikita nyo na po din yung federal nyo, yung FICA. Yung FICA po ay yan po yung equivalent sa Medicare tsaka Social Security nyo, pinag-combine na. Tapos yung state income tax dito sa Kentucky. Basta meron po kasing ano yan may mga bracket, pero pag in-average po, yan na po yung magiging effective o yung actual na magiging tax rate niya. Sa California po is wala kaming local na binabayaran. Pero mas mataas po yung state income tax. So, lumalabas po na 22.22% or equivalent to $19,132. Ang natitira po na neto ay $62,980. Ang kanyang tax ay $19,132. Ang magiging net pay po niya ay $66,980 or $5,582 per month. Net pay ni Sir Romy, no? Ngayon, punta naman po tayo sa California. Yung offer po na nakuha ni Sir Romy doon sa hospital na pinaplayan niya, $84.70. But since magtatrabaho po siya ng night shift, meron po siyang $8 night differential. Ang kanya pong sweldo hourly ay pumapatak ng $92.70. Kwentahin naman po natin kung magkano yung magiging annual gross niya, assuming 36 hours per week. Gagamitin natin yung same computation na 9270 multiplied by 36 times 52 weeks, which is 1 year. Ang kanyang magiging annual gross ay $173,534. So, pagdating naman po dito sa income tax, ito po yung medyo controversial na talagang pinaglalaban ng ibang mga taga-state dahil nga napakataas ng income tax daw dito sa California. Malaki ang tax, malaki ang kaltas, mataas ang cost of living. So, tingnan po natin sa calculator kung magkano po ba talaga rate of $173,000 na annual gross, magkano po ba talaga ang magiging income tax nyo. Ano din pong gagawin natin, no? Plug in lang natin dito yung information ni Sir Romy. $173,000 ang kanyang annual, San Francisco, California. So yan, ang federal income tax, pareho din naman yan all across the United States. Yung state tax po, ayan, ito po yung magkakatalo na mas mataas. At wala po kaming local tax dito sa California. The only thing ang di ko lang gusto dito sa online calculator na to, sa Smart Asset, is wala po silang SDI na ini-include. Yung State Disability Insurance, I think that yun yung meaning nun, which is equivalent to 1.1%. So, hindi pa po to na account dito. So, ang gagawin natin, ipa-plug in natin manually, tsaka i-calculate natin manually. So, instead na 25.74%, magiging 26.84% ang magiging tax rate natin. So, yun nga, ginamit natin Smart Asset, pero dinagdagan lang natin ng 1.1% na SDI. Actually, last year po, ano lang po to, 0.9%, but this year nagtaas po ng 0.2%, kaya 1.1% na po siya. So, instead na 25, magiging 26.84% na yung tax rate natin, and that will be equivalent to $46,576. Ang magiging annual net pay po natin ay $126,958,000 per year, $10,580 kada buwan. Tingnan natin magkano ba ang magiging difference natin dyan kapag minus natin yung net pay dito sa California versus dito sa Kentucky. And that will be $59,978,000. Sa pagdating po sa sahod, tumaas po yung ating net na po to ang pinag-uusapan natin, hindi yung gross. So net pay wise, kumita po tayo ng additional almost $60,000 based doon po sa number na binigay sa atin ni Sir Romy. Ngayon po, syempre, tumaas yung kita natin, sabi nga natin, tumaas din yung ating gastos. Ngayon, bumalik po tayo doon sa ating gastos. At alam po natin, yung gastos po natin ay tataas ng $35,685. Ang gagawin po natin ay ibabawas natin yung $35,685 sa difference kung magkano yung net na kinita natin. So, pag binawas po natin yan, ang lalabas po ay $24,293. So, basically, based po dito sa numbers na binigay nga sa atin ni Sir Romy,
Kapag siya po ay lumipat dito sa California, magiging ahead pa rin po siya ng almost $25,000 kahit po tumaas ang cost of living. Yung iba sa inyo maaaring magtatanong, no, oh sir, nakita namin yung mga gastos, hindi naman ho yan lahat ng gastos namin. Utilities, gas, water, electricity. Paano pa ho yung ibang gastusin namin? Kunwari, meron kami mga membership, mga subscriptions, hindi pa po included dito yon. So, ang nilagay ko lang po dito sa computation, dito sa ating cost comparison, ay yung mga bagay lang po na sa tingin ko po maaring tumaas o magbago pag lumipat po tayo mula from other state papunta sa California, in this case po, Kentucky to California. Meron pa ho tayong ibang gastos na hindi ko in-include dito na binabayaran natin every month, which is hindi ko na in-include dito sa cost comparison kasi regardless kung nasa ang state ka, ganun pa rin naman yung presyong babayaran nyo doon. Halimbawa po yung car insurance. I mean, sa case po ni Sir, actually ho, sa Kentucky ho, ni-research ko, mas mahal po ang car insurance sa Kentucky kesa dito sa California. Pero it varies by state. Pero siguro meron man difference, very minimal lang po siguro. Isa pa po yung cellphone po. Siguro meron lang hong napakaliit na difference lang ho pagdating sa tax na binabayaran dito sa state ng California. Another one is childcare. Dito po hindi po ako sure, you have to make your own research dito. Pero sa case po kasi nila Sir Romy, hindi po sila mag-childcare ka. Yung asawa niya hindi muna magtatrabaho at doon po sa Kentucky, even though pareho sila nagtatrabaho, naghahalin-hinon ho sila ng schedule. Kaya wala po sila binabayaran sa childcare. Pero para doon po sa iba, for their information lang, kung magkukuha kayo ng childcare, isa po to sa mga dapat nyong idagdag din sa monthly cost nyo. So guys, pagdating naman sa car loans guys, ano lang naman, ang sales tax lang naman babayaran nyo, may difference dyan, which is I don't think di naman siya ganun kalaki. Tsaka one time nyo lang naman bibilhin yan. So kung may monthly kayong car loans, kung meron na kayo nabili dati sa ibang state, lilipat kayo dito, ganun pa rin naman magiging payments nyo. Eating out, hindi naman kami masyadong kumakain sa labas. So ito din something na i-research nyo rin. Hindi ko alam kung magkano yung cost ng pagkain sa labas dyan sa inyo versus dito sa amin. Ang life insurance is the same thing. Di rin siya nakaka-apekto masyado. Ang remittance fee, isa lang naman po yan eh. Kahit magpadala po kayo sa pinakamababang cost of living sa Amerika, kung ipapadala nyo is $300, isa lang naman po magiging value niyan pagdating sa Pilipinas. So, hindi rin po yan nakaka-apekto sa cost of living. Yun, yung mga subscription tsaka memberships, katulad ng Netflix, Amazon, or Costco membership, lahat po yan, iisa lang po ang presyo niyan kahit saan po kayong state. Sa Amazon, siguro yung sales tax lang, which is napakaliit lang naman na bagay yun. So, yan po yung mga additional pa na cost na kailangan nyo i-consider din. Pinakita po natin doon sa calculation kung ano po yun mga mandatory taxes po. No matter what, kahit anong gawin nyo, hindi pwedeng hindi nila tatanggalin yun. Yung mga Medicare, State Disability Insurance, Federal, tsaka State Income Tax, tsaka yung Social Security, yun po yung mga mandatory. Pero po, minsan ho, lumalaki ho ang deductions kasi ho, meron po tayong tinatawag na mga voluntary deductions sa ating mga paycheck. Kaya health insurance po. So, napaka-importante po yan. Kailangan po talaga kumuha kayo ng health insurance sa employee nyo kasi magiging mas mura po siya kapag doon kayo kumuha versus pag kumuha kayo independently sa labas. Just for reference po nyo, ang binabayaran ko po sa amin, yung health insurance, hindi lang po yan, nilagay ko lang yung health insurance pero kasama na po yung dental namin tsaka vision, is $99.81 kada pay period or every 2 weeks. So, almost $200 a month. Isa pa po doon sa mga voluntary na paycheck deductions ay yung inyong contribution doon sa retirement nyo. Kung meron kayong 401k o 403b sa trabaho nyo, yan po yung something na pwede nyong i-elect na i-deduct sa inyo para po doon sa inyong retirement. Again, katulad nga po na sinabi ko, ito pong mga bagay na to nakikita nyo dito sa other cost to consider. Ito po yung masama po sa magiging monthly nyo, pero hindi ko po in-include doon kasi po hindi naman talaga to masyado nakaka-apekto doon sa paglipat nyo ng state na tumataas din. So, ayun guys, yun yung explanation dyan. Kung babalikan po natin tong table na to, nabanggit natin na pag lumipat siya dito sa California, magkakaroon siya ng approximately $5,240 na expense. At dun sa sahod niya ay kikita siya ng $10,580. So, meron pa siya more or less $5,000 na extra na pagkakasyahin niya na babayaran dito. Kung napanood niyo po yung vlog namin na cost of living namin dito sa Amerika about 3, 4, 5 months ago, nabanggit namin ang magiging ang gastos namin usually siguro around mga $7,000.
So kung ito po yung magiging sweldo ko, definitely po magkakasya po sa aming pamilya yung kikitain na ganitong offer. So ito po magdedepende rin po kung ano po ang klase yung lifestyle ni Sir Romy, kung ano ba siya, mas matipid ba siya sa amin o baka marami siya pinagkakagastusan. So hindi ko naman po kasi alam po ano yung spending habits ni Sir Romy, pero let's say for example, mas matipid pala siya kaysa sa amin, definitely mas malaki pa po yung masisave niya. Isa pa pala nabanggit ko, hindi pala natanggap ni Sir Romy yung offer sa kanya doon sa hospital. Reason being is, yun nga, medyo kinakabahan pa siya kasi nga, dalawa sila ni Mrs. ang nagtatrabaho. Yung pag lumipat siya dito, siya lang mag-isa yung magtatrabaho, tapos wala pa siyang idea kung ano ba yung mga klase ng mga gastos na haharapin niya rito dahil nga, syempre, alam niyo na yung stereotype na California, mataas ang cost of living. California, nakakatakot dyan. So, parang medyo nagja-juggle siya, ano ba, kaya ba to ng ganitong sahod o baka mamaya kapusin ako. So, yung isa sa mga dahilan kung bakit siya nag-back out. Pangalawang dahilan, masyado siyang gahol sa oras kasi pinapapasok na siya ng November and yun nga, parang natanggap niya yung offer ng September or October. Syempre, mahirap po mag-out of state, lilipat kayo, maghahanap pa kayo ng apartment, tapos yung mag-move pa kayo. Napakahirap po kasing mag-move, no? Especially mag-out of state. So, hindi po ganun kadali. Kaya naintindihan ko rin po yung sitwasyon niya. So, gusto niya siguro muna siguraduhin na yung kikitain niya first and foremost ay kakasya, tsaka yung meron siyang enough time para maglipat. So, yun yung mga reasons kung bakit siya nag-back out doon sa offer na yun. Ito pong numbers na binigay ko sa inyo is based on 36 hours na working week. Kasi po dito, usually lalo na sa field na pinapasukan ko, dialysis, napakahaba po ng oras. Sa mga mas bata pa dyan, talagang masidhi pang magtrabaho, napakalakas pa ng katawan, at kung kaya nyo po mag-extra, syempre napakalaki po ng pwede nyong kitain. Ang maganda pa po dito, pag sa California kayo, yun nga, pag lumagpas po kayo ng 12 hours, double pay po agad ang bayad nyo. So, let's say for example, yun nga, $92 yung hourly ni Sir. Pag lumagpas ka ng isang oras o sa 12 hours, hindi po time and a half, nakatulad po sa ibang state. I think California lang po yung nag-o-offer ng double pay. So, yung 92 nyo, $180 na po kayo per hour. So, ganun po, isa pa pong advantage para mas kumita kayo dito sa California. Yung time and a half nyo sa ibang state, mas malaki ang value ng time and a half nyo rito kasi nga, ang base rate nyo ay mas mataas. Hindi ko pala nabanggit, si Sir Romy po, yung asawa niya, si Julie, o si Juliet na lang itatawag ko sa kanya, isa rin po siyang nurse. So, napakaganda po yung opportunity na pwedeng maghintay sa kanila sa California. So, isipin nyo po, hindi muna siya magtatrabaho ngayon, then later on, kapag nakasettle down na sila, at bumalik na sa workforce si Miss Julie, isipin nyo na lang kunwari, imbis na 126,000 ang netong iuwi niya kada taon, sabihin na lang natin kunwari 100k na lang, no? Nag-part-time na lang siya or hindi siya masyado kumukuha ng overtime or mas mababa ng konti ng rate niya. Kung ano man yung kikitain niya, 100k pataas, lahat po yung pwede nilang maging savings lang. Sabihin niyo, mahal ang bahay dito sa California. That amount of savings every year, makakaipon na po kayo na napakalaking down payment at mas mabilis nyo mababayaran yung bahay niyo. Kailangan lang talaga magtrabaho kayo, magsipag lang kayo, tsaka kailangan bawasan nyo lang din yung mga gastos nyo. Yun, kumbaga, sa simula talaga magtitiis muna kayo. You have to put in the work at the beginning talaga para later on po, mas maganda po yung mga options nyo financially. So yun guys, katulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, naintindihan ko kung saan kayo nanggagaling. Tsaka, syempre gusto ko makatulong sa inyo kasi nga pinagdaanan din namin yung ganitong sitwasyon na hirap kaming magdesisyon kung lilipat ba kami o hindi kasi nga nangangapa kami. Tsaka, natatakot din kami, baka mamaya hindi naman kami mag-succeed pag lumipat kami dito sa North California from SoCal. Kaya yun nga, yung mga taga out of state na mga yun gusto lumipat dito, tsaka yung lalo na yung mga tiga ibang bansa, mas malaki kasi yung adjustment na gagawin nila. Kaya yun po, kaya kung ginawa po itong video na to para at least po makatulong po sa inyo. As a matter of fact guys, tinitingnan ko nga, hinanap ko pa tong isang message ko dati sa Facebook. Ito, papakita ko sa inyo. So nakita ko pa po tong isang message ko noon sa ninang ko po na nakatira po dito sa North California. Pero hindi po siya nurse. Hindi ko po siya talaga masyadong nakakausap. At ayun, nilaksa ko lang yung loob ko noong mga time na nagbabala kami lumipat dito. Kasi nga very desperate din ako makakuha ng information kung kakayanin ba namin. So ito po, kung mababasa nyo, makikita nyo pa yung date niya. It's March 13, 2016. Ito po yung taon na bago po kami lumipat dito sa North California. Sabi ko po dito, Ninang, good after midnight po. Ayan, kasi 12 AM ko na po siya talaga na message, no? So, tinatanong ko lang siya na nag-iisip kami ni Mrs. na mag-move dito sa parting San Jose, sa California.
Yun kasi sa San Jose pa yung plano namin, hindi pa talaga dito sa may bandang Tracy. Kasi nga napakalayo po ng mga ospital pag dito po kami pumunta sa medyo bandang sa Central Valley, California. So yun, tinatanong ko lang siya sa habi ko kung magkano po ba yung approximate na minimum annual wage dito ng family in order to live to comfortably dyan sa may San Jose area. Nag-reply naman siya, sabi niya, it's so expensive to live here in San Jose. House rent for 2 bedrooms is almost $3,000. Siguro annual income should be $150,000 per year to live. Natatandaan ko pa po, nung lumipat po ako dito, sabi ko nga ako lang magtatrabaho, si Mrs. hindi. Alam niyo ba magkano lang offer sa akin? $50 lang per hour. Pero na-survive po namin yung kasi nga matipid naman kami mag-asawa. Ang lifestyle po namin, hindi naman talaga kami magastos. Tsaka nagtumitira-tira din ako ng mga overtime noon. Alam niyo po ba kung ano pa nakakatawa? Nung lumipat po kami dito sa North California, na kinakabahan kami na baka hindi magkasya, dito pa po kami mas nakaipon. So, hindi ko alam kung paano namin nagawa yun, pero yun po yung talagang katotohanan. Kaya happy po kami nung lumipat kami dito at wala po kami pinagsisisihan. Yun lang po ang masasabi ko. Kaya nung sinabi ko po sa inyo na talagang naintindihan ko po kung yung pinagdadaanan nyo, talagang totoo po yun at di ko lang po pambobola sa inyo yun dahil talagang kami po na-experience din po namin yan. Kaya alam namin po kung gaano kahirap yung mga pinagdadaanan nyo. At doon nga pala po sa mga nagtatanong na magkano po ba talaga ang rate na kakasya para po kayo mag-survive? Depende po talaga. Kasi nga katulad po na sinabi ko sa inyo nung nag-renta kami, $50 per hour lang po yung sweldo ko, wala pa po 150,000 yun. Wala po talagang eksaktong amount kung magkano yung magiging sapat na. Tayo po, iba-iba po tayo ng sitwasyon. Lalo na po, let's say for example, meron po tayong sinusuportahan sa Pilipinas, kung meron kayong pinag-aaral, kung may iba-iba kayong klaseng investment o mga obligation na dapat nyong gawin, syempre magbabari din po yan kasi nadadagdag po din yan sa mga expenses nyo. Kung kayo naman po halimbawa, single, no? Hindi wala po kayong pamilya. Ako po, hindi po ako kukuha ng bahay na tig 2,000 para sa sarili ko. Siguro kung ako lang po mag-isa at wala po akong asawa at anak, siguro magbe-bed spacer na lang ako. Tapos, ayun, mura lang. Baka mga less than $1,000, pwede na akong mabuhay sa ganun. At the same time pa, syempre yung mga utilities ko, mas mababa, mas malaki po yung maiipon nyo. Pero masasabi ko lang po dito, napakarami pong opportunity para kumita kayo at kumita kayo na extra. All you have to do is just take advantage lang po yung mga, kung may or kayong overtime, especially hanggat bata pa kayo, kung mayroong mga incentives na ino-offer. Nasa ano po talaga, it's all about sa discarding nyo na lang din po talaga. So yun guys, siguro hanggang dito na lang po yung video natin. Sana po ay marami kayo natutunan. At natulungan ko po kayo sa mga balak lumipat dito kung marami kayong mga questions sa utak nyo. Hopefully kahit papano ito pong video na to, yung mga information na binigay ko sa inyo, pati ni Sir Romy, maraming salamat Sir Romy dun sa mga binigay mo mga information. Siguradong marami tayo na matutulungan tsaka matutuwa tsaka kahit papano maliliwanagan sila no sa mga questions na meron sila kung nagbabalak sila pumunta rito sa California. So, disclaimer lang guys. So, itong mga information na binigay ko sa inyo, ito ay based lang doon sa experience ni Sir Romy, tsaka experience ko na nakatira dito sa California. So, with that being said, you have to make your own research pa rin, no? Huwag lang kayo masyado mag-rely ko sa mga information na binigay ko. Especially sa mga ganito guys, napakalaking desisyon na gagawin nyo to. Kaya, make sure na kapag pumunta kayo, talagang buo yung loob nyo. Tsaka, alam nyo yung mga numbers nyo. Kumuha kayo ng mas maraming information as you can. I think hindi para sa lahat talaga yung paglilipat dito sa California. Especially kung ang katulad nga ng sinabi ko sa dati kong video, kung hindi naman ganun ka-drastic yung increase ng salary, mag-isip-isip muna kayo, is it worth it ba na lumipat pa rin kahit sa ganun kaliit na halaga lang yung magiging increase nyo. Sana po may natutunan po kayo at nag-enjoy po kayo sa vlog natin today. I try to be as informative as I can sa vlog na to. At alam ko maraming mga flaws dito, maaring may mga comments na, ay, ba't ganito, ganyan, ganito, ganyan. Hindi po siya perfect, pero I tried my best po para ipagsama-samahin mo lahat ng information na to para po dun sa mga nurses o mga kababayan natin na gusto pong lumipat dito sa California. So hanggang dito na lang po, maraming salamat. Please, paki-like na lang po naman yung video natin kung meron po kayo natutunan or sa tingin niyo po nakatulong po to sa inyo. So yun guys, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod. Bye!